coin toss. Pili ka, sino muna? Tagahawak ng mic. Taas kamay, energy ball! At pati buong setup. Talagang flip-top na flip-top. Ito lang naman ang PSP, isang bagong usbong na big time rap battle league na may papremyo na 1 milyong piso dahilan upang pag-agawan ng malalakas na battle MC ng pangil sa pangil. Pero bukod doon ay ang mabilis nitong pagbulusok sa kasikatan dahilan upang maungusan ang kasalukuyang bumababang hype ng flip-top. Nalalaos na nga ba ang flip-top o mas madiin lang talaga kumagat ang pangil ng PSP? Sakpangan na! Ako nga pala si Cyberflex at sama-sama nating sagutin kung ano nga ba ang mas malakas na liga. Flip-top pagigay para sa parteng lalaban. Una sa lahat, ang PSP ay nangangahulugang pangil sa pangil na itinatag ni Mr. Phoebus. At aminado naman siya na siya ang plankton na kumuha ng formula kay Mr. Krabs. Isang malaking pasasalamat sa Flip-Top Battle League. Ito si Phoebus Apollo, sobrang fan ng Flip-Top since day one. Sobrang alam niya kung sino yung mga... May mga battle MC ka nga kilala, hindi ko nakilala. Sabi ko, sino yan? Sino sila? Camel Toe. Camel Toe. Pero Cyber, bakit mas tinatangkilik ito ng tao kung parehas lang naman sila halos ng flip-top? Well, ganito lang yan. Sino bang manonood sa ganitong lineup? Joke lang. Gets ko naman, kailangan talaga ng rookies para sa better future ng flip-top. Magsistick siya sa mga mga parang Nakasama! Pero aminin natin na minsan lang tayo pagbigyan ni Enigma sa mga hiling natin. Tumanda na nga ako, hindi pa rin naglalaban ng one-on-one sila Looney at Smaglas. Kaso lang, hindi yata ito yung ilong na inaasahan kong makaharap. At may 5 anak na nga yung tropa ko bago niya paglabanin si Apex at Sinyo Ang point ko lang is kulang na kulang talaga lately yung magagandang salpukan sa flip-top at siguro dahil na rin ito sa tuluyang pagtaas ng talent fee ng mga big fish flip-top MCs. Tulad ni Looney na halos kalahating milyon daw ang halaga kada battle. At sa tuluyang ang pagbaba ng hype ng flip-top, ngayon ko lang nalaman na may bago na palang champion. Champion ka pala? Lately ko lang nalaman. kaya pala wala namang kalaban. Kaya naman talagang napawi ng PSP ang uhaw ng mga fans sa muling pagbabalik ng mga classic MCs. Siya si Badang, ang rave star ng Baguio City. Lalo na nung nilabas na nila yung lineup nila for 2024. O diba? J Black lang yung hindi ko kilala dito At bukod sa pinag-aagawan nilang grand prize na 1 milyong piso, ay kaabang-abang din ang pagbabalik sa big stage ni Aklas na alam naman nating malabo na makapanik muli sa flip-top dahil sa hidwaan nila ni Enigma. Kaya natanggal ako sa flip-top or dahil wala na ako sa flip-top kasi nag-away nga kami ni Enigma. Pero Cyber, halos pinulot lang naman nila sa flip-top lahat yan So ano bang meron sa PSP na wala ang flip-top? Ayun, mas maraming camera angles unlike sa flip-top na isang tutukan lang. At isa pa, hindi lang mga battle rapper ang pwedeng mag-judge dito. Hindi ako battle rapper pero in-invite tayo dito as maging orado Sakat quality talaga, big time budget na may professional na atake, nakatitle si production yan Unlike sa mga ibang gumaya na halatang kulang pa sa knowledge sa pag-setup ng event. Malayong malayo talaga, lalo na't pinasok na nila yung cinematic, talagang nabigyan ng bagong flavor ang rap battle. At ngayon, ay ano namang meron sa flip-top na wala ang PSP? Ay unang-una, bawat intro ng mga MC ay merong kanta nila. Kumbaga kasi sa boxing, ito yung national anthem nila Magigay para ay price tag! Real talk lang to, my man. Pangalawa, bukod sa mas pogi si Enigma kay Mr. Phoebus ay wala na ako maisip. So, ang tanong, matatalo ba ng PSP ang flip-top? Ang sagot dyan ay pwede pero hindi pa ngayon. Totoo naman mas mainit kasi talaga ngayon ang PSP. Nasa kanila kasi ang hype. Pero may 10 years na ang flip-top. So para may dumaan lang na bagong chicks na di mo mapipigilang lumingon pero dahil mahal mo yung bebe mo, dun ka pa rin sa 10 years mong nakasama. Maliban na lang kung ikaw si Daniel Padilla. Ay pare koy, turuan mo kung sumayaw. Gusto ko lang matutong gumalaw. Nangyari na to noon Sunugan kalye, sunugan sa Kumu, bahay katay at marami pang iba. Pero sa huli, flip-top remained untouched. Kaya sa pagputok ng isang bagong liga na to, ay sa tingin mo ba nangangamba pa si Enigma? Kasi para sa akin, Jamoran pa lang ang PSP, Lebron na ang flip-top.
Saka naalala mo nung 2010, sobrang lakas nila nun. Tas bumagsak na lang bigla nung nawala sila Looney. Pero saglit lang naman yun kasi nabawi pa rin ni Enigma dahil lumakas yung mga rookie niya. Tulad nila Tipsy D. Kaya sanay na sa ups and down nitong si Enigma. Malay mo, biglang sumikat si Class G, diba? Alam mo yun, madali lang naman sumikat ang isang video ng rap battle, lalo na kung kukuha ka agad ng mga sikat na MC. Pero para gawan mo ng pangalan yung isang nobody na battle MC, damn, mahirap yun. Matagal na proseso pero sulit naman kapag pumutok. At kung achievements lang ang pag-uusapan, bukod sa 2x2, gumawa na rin ng history ang Flip Top sa first ever 5v5 battle sa buong mundo. First time in the world, 5-on-5. You have an army, we have a hawk. Abay, tignan mo nga naman ang mga to. At first ever na subtitle battle ng paglabanin ni Enigma ang Canadian na si Charon at si Zaito. You look like the kid in the can of Alaska. At dito rin naghari ang hari ng tugma, hari ng rebattles, pinakamabilis na Flip Top MC. Matatalino, kakaibang nilalang like Tweng, Alien at marami pang iba. And I like that too. Ang OA ko na ba? Sorry, baka lang kasi nakakalimot kayo kung paano tayo pinasaya ng Flip Top at kung paano nito binuksan ang kapalaran ng iba't ibang rappers na patuloy pa rin hanggang ngayon. Na oo, maaaring may pumalit na mas malakas pero hindi na mabubura pa ang mga bakas ng Flip Top. Shoutout sa inyo lahat na nandito pa rin kasama namin. Kasama namin mula 2010. Small beses, Flip Top mag-iay para sa huling laban ng day 1. Oh. Ako nga pala si Cyberflex. Ikaw, para sa'yo, anong mas malupit? PSP or Flip Top? Comment down below. At syempre, massive respect sa bagong liga na PSP. At congratulations kasi hindi biro talaga yung ginagawa nilang movement ngayon. At huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Ops, sandali lang. Nga pala, pwede kayong magpapromote ng kanta sa akin. If meron kayong original composed song, message nyo lang ang Facebook page ng Cyberflex at mapeflex na natin ang kanta mo sa halagang 200 pesos via GCash.